morning, baby girl. Good morning, everybody. So, today is technically our second day, like second morning. And yeah, hindi pa rin kami nakaka-adjust ng body clock namin. Consistently, 4 a.m. kami nagigising, which is very unusual. 4 a.m. Tapos di na kami makatulog. And alam mo yung parang buhay na buhay ka. Parang, ganun. Ayan. Tapos to, kagaya kahapon, hindi lang kami nakapag-video kasi nga sobrang excited namin kasi first morning, gusto mo lumabas. Ayan, kung maririnig nyo, may hitalahok na mga manok kasi nga, we live in the province, diba? And then, ang tawag dito, ang aga namin nagising, like 4 a.m. Dalawa kami. So, wala na kaming choice. Tinatry namin matulog ulit pero hindi na kami makatulog. So, ginawa namin, lumabas na kami ng mga 6 a.m. Yan sa labas, tapos nagwalis-walis lola ko. Alam mo yun, parang sobrang nakaka-success. Wow. Charis lang. Pero yun, like, wala pa kaming sobrang maayos na tulog. Like, full 8 hours ng sleep. At least, hindi. Wala pa. Pa lang. Puro ganito, natulog kami siguro mga around 11. Kahit ikaantok, kailangan mo pilitin talaga matulog 11 p.m. And then, natulog kami. Ayan, timo, diba? Medyo logging pa ako. Naglo-loading talaga ako. Tapos, nagising kami, 4 a.m. na naman. Tapos, eto, yung update kay Bella. Nakakatuwa naman. Pero yung unang-unang aming pagtatagpo, papakita ko yung video namin talaga. Parang ma-heartbroken ako, kaming dalawa, lalo na ako. Kasi in-expect ko talaga yung sasalubong siya. Kasi iniwanan namin siya, nasa 1-year-old siya, di ba daddy? Nasa 1-year-old siya. So, since 3 years na kami nawala, ang expectation namin, alam niya pa rin yung amoy namin. Alam mo yung kilala niya kami. Pero, nung tinatry namin siya talagang kuhanin, ipet, gano'n. Umiiwas siya. Alam mo yung hindi niya talaga kami kilala. Though mabait siya sa amin kasi mabait naman to kahit sa kanino. Pero alam mo yung hindi niya alam na siya yung amo mo dati, gano'n. Sa tatay at nanay ko pa rin siya lumalapit. Tapos, yun, surprisingly, kinaumagahan, tinatry pa rin namin siyang kunin, tawagin. Medyo lumalapit na siya. Hindi ko alam, for some reason, nung inopen namin yung isang maleta namin sa loob ng kwarto, biglang nagstay siya, di ba dad? Tapos hindi siya lumalabas. So, ewan ko, siguro parang medyo, ewan ko kung may memory ba yung mga aso or what. Tapos tinatry ko talaga, Bella, amuyin mo ako. Inaamoy namin siya, pinapaamoy namin yung sarili namin. Tapos yun, kahapon di pa siya dito natulog, di ba? Pero yun, kagabi, yun, tinawag namin siya at sinara namin yung kwarto. Di naman siya nagpumilit na lumabas ng room. Katabi namin siyang matulog, di ba? Sobrang happy. Nakakatuwa. Na-miss ko mag-aso. Lalo na-miss ko si Bella. Tapos yun, kasi nga, 4 years old na siya ngayon. Tapos, ang sabi ko kay Dari, na-realize ko, kasi day 2 pa lang namin dito. Sabi ko, parang, wag natin gawin to, na sanayin natin ulit si Bella na, ang tawag dito, matulog sa amin. Ganito, yung maging super close sa amin. Kasi sabi ko, pag mag-a-adjust na naman siya, kasi hindi naman kami titigil dito ulit for good eh. So, sabi ko sa kanya, wag na. Hayaan na lang natin siya na tuloy-tuloy dun siya matulog kina nanay. Kasi nga, baka, syempre yung aso, diba, malulungkot na naman siya, tapos hahanapin niya yung namin. Kaya sabi ko, hayaan na lang namin na kina nanay siya talaga tumawag. Durong ba ito? Ayun, so far, di pa kami nakaka-adjust ng tulog and naninibago kasi nga mainit. Yung parang feeling lagkit ka na talaga, Wala kasi kaming aircon dito, parang electric fan naman. Pero, ayun, medyo mainit. Naninibago kami kasi sa Canada, normal na malamig yung weather. Ayun naman, and yung update dun sa surprise namin sa families namin. Diba? Sobrang sumakses naman kami. Lahat sila talaga, yung mga reaction nila, priceless. Alam mo yun, talaga sobrang saya nila kasi they didn't expect na uuwi kami talaga. As in, diba dad? Like, walang may alam, lahat surprise. Kaya yun, nakakatuwa, diba? So, hopefully, we still have, many days here. We're just making most of it. Pero so far, ayun, tama nga. Sabi nila, 10K per day. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Pero masaya, diba? Siyempre, pag umuwi, pinagandaan naman kayo. So, yeah, how about you, Dad? What's your kwento? What's your kwento? Kasi siya nag-drive siya eh. Na-try niya na mag-drive ng motor ulit. How's your
What's your kwento? Ang hirap. Tagal kong hindi nag-drive dito. Kung nag-drive ako sa sakyan, ito yung pinsan ko sa district. Sabi ko, what? Wala man lang. Sabi ko, although Bigayan. walang bigayan. Talagang git-gitan. Tapos syempre, ang dami tumatawid yung pedestrian. Although dati, gano'n na talaga siya. Pero pag nakapag-drive ka na ulit sa Canada, tapos pabalik ka dito, parang sabi mo, maninibago ka. Kasi doon, priority yung mga tumatawid. Dito, magugulat yun lang. Mga motor. Mga motor, sumisiksik. Hindi talaga yung lakasan niya ng loob. Ang daming bumubusina, ganun. Parang normal sa kanila. Kahit hindi naman kami sobrang tagal sa Canada, pero 3 years kasi parang nasanay na kami sa ganung sistema na tahimik, alam mo yan, lahat sumusunod sa mga hindi sumusunod, pero kasi sa Calgary, parang okay naman, diba? Sumusunod naman sila sa mga rules, ganyan. Medyo smooth naman yung system nila. Kaya nga, the best. Kung gusto mo marunong mag-drive, dito ka muna mag-drive. Talagang mapapractice ka. Kasi ka maugulat ka na lang na gano'n yung Tapos pag lumipat ka ng ibang country, so parang alam mo na kung paano yung buti na lang nag-drive ako dati dito. Kaya alam ko, kahit pati motor, ako nakapag-motor ako. So nakapag-motor ulit ako. Okay naman siya. Yun nga lang, kailangan mo. Pag traffic, may mga area na construction. Wala, no choice ka. Counterflow. Wala naman nanguhuli sa'yo. Basta ingat ka lang talaga. Kasi may nakita kang may nauna na counterflow. Sundan mo na lang. Ganun. Hindi sila ibigay. Kagaya sa atin sa mga ganun, may 4-way stop, diba? Sa Canada, diba? May 4-way stop. So, priority kung sinong ganun. Parang bigayan talaga. Hindi. Tapos yung isa pa sa medyo na-disappoint ako. Hindi ko alam kung dati na ba may ganun. Pero parang hindi ko kasi maalala. Kasi lumalabas din kami dati na halos lahat ng pupuntahan namin, kahit naka-diaper si Bella, bawal siya. Hindi siya pinapapasok. Sa mga kainan, pwede siya yung merong alfresco. Tapos, meron kaming pinasukan na mall. Like, parang kahit naka-diaper siya, hindi niya kami pinapasok yung sa entrance na yun. Tapos, sabi ko, parang naano naman ako. Kasi nga, I work in the mall. So, parang nakikita ko, yung mga aso, dinadala nila. Minsan nga, nakakrib pa yung mga aso nila dahil. So, parang sabi ko, akala ang expectation ko ganun. Kasi nga, sobrang excited ko lumabas kami kahapon. Pinama namin si Bella. Yun, parang halos lahat ang hirap namin humanap ng mga kainan na na pwede siyang isama. Kaya sabi ko, next time, hindi na lang namin siya isasama. Di ba? Pero yun, this time, like, pang ilang day na namin to technically, hindi pa namin naayos din yung gamit namin, mga pasalubong namin, hindi pa. Like, wala pa kami time, wala pa kami maayos na pahinga. Ganun. Yun lang. Wala pa talaga. Pero, literal na mainit. Literal na mainit talaga. Kasi nga, summer. Summer na yun. Pero, di ba? Masaya naman, no? Parang talagang we make the best of it na every stay or every day may magawa kami na something useful or something na memorable. Kasi nga, 1 month lang kami. After nun, di na namin alam kung kailan ka ulit makakaway. So talagang, may schedule kami per day. Yeah. So that's our day 2 update at 4:30 a.m. Oh, ang saya. Parang sumakses yung pagka-morning person ko here naman. Alam mo yun, hindi ako nagigising ng ganito sa Canada eh. Hindi ako 1, kanina pa ako gising. At least mga 1 siguro. Nagpapakain pa ako ng mga manok. Daming manok sa labas. Yun magpapakain. Madilim pa. Sobrang dilim pa. Reaction mo nung nakita mo yung mga friends mo? Okay naman. Masaya naman kasi natutuwa ako sa nila. Ano mo yung reaction nila? Yung reaction nila kasi mas nakakatawa. Like, paano sila na-surprise, paano sila, yun, like, unexpected. Kasi nga, for the longest time, alam mo yun, parang lagi nila kami sinasabi, kailan ba kayo uuwi? Pero kami, like, syempre, gusto na rin namin talaga, tsaka may plano kami, pero hindi namin talaga, splok sa kanila, alam mo yun, diba? So, yeah. So, we really had a good time. Yesterday, nag-dinner kami, and then, nag-coffee kami, nagkantuhan. Alam mo yun, parang kahit everyday kami magkakausap, yun, parang ang saya-saya, diba? So, we are trying to plan for like out of town trip. Binigyan namin sila lang
availability namin. Parang sige. Meron kaming weekend sa inyo. Like 3 days, Friday to Sunday. So, We'll see kung saan kayo mapunta. mm. Nakatuwa lang kasi yung mga reaction nila. Parang, ba't kayo nandito? Parang, hindi nila na-expect nandun kami. Kaya nakakatawa yung mga reaction nila eh. Kung ano-ano na yung pinaggagawa namin sa kanila. Para lang magulat sila na mapuntahan namin. Tapos ma-surprise namin. So, Pati yung mga, families natin talaga, diba? yeah. Like, super nagulat sila. May mga iba pang lola, pinsan. mga tita mo, di pa alam. Hindi pa nila. Pero yung iba, syempre, of course, mabunggit namin. So far, okay naman. Pero dito sa bayan, wala pa yung mga pamangkin ko. Kasi nag-school pa sila. So, nandun pa sila sa bayan nila. So, mamaya, pupunta sila dito. And then, siguro, open na namin yung mga salubong namin. So, yeah. Today is gonna be like, day 2, diba? Yeah. Day 2, technically. So, I don't know kung anong plan namin. Pero siya kasi kailangan niya nang bumalik ng Bacoor. Pero dadaan siya mamaya ng Mahogany Market. Bili siya ng mga pambulalo. Sarap, diba? Pang-ulam. Pampapaitan. Nagdala niya sa bulalo. Kasi wala. Kailangan namin minsan. May time kami na magkahiwalay. Hindi ko alam. May sinasabi yung mga ibang umuwi na huwag daw namin yun gawin. Alam mo yun. Pero syempre, kailangan niya ma-enjoy din yung time na kasama niya yung family niya. Ayoko naman na lahat kasama ko siya. Or ako kasama niya ako lahat dun sa kanila. Syempre, parang syempre may mga plans din naman siya. May ibang circle of friends siya. So, ano lang, go lang. Tapos may day na, kasi na makita lang ulit tayo ulit. O gano'n. Which, I think hindi naman magiging problema. I think mag-work naman siya for us. Diba? Yeah. So, yeah. This is our update for our bakasyon sa Pinas. We'll keep you posted. We'll try. Kasi minsan parang syempre in the zone ka. Like, hindi namin talaga naisip mag-video. So, yeah. See you guys again. Morning. Good morning. Bye. Pinapakain ka yun ang pagkain. Ito ang anak niya. Baby.